Next na type of conversion na gagawin naman natin, binary to decimal conversion. Okay, paano naman yan? So, ganito yung unang sample na gagawin natin, ayan. So, yan. 101101110. Convert naman natin yan from its binary equivalent papunta dun sa may decimal equivalent niya. So, ang tanong, paano naman natin yan isosolve? So, ganito as usual, basta may kinalaman sa mga conversion, gagamitin pa rin natin yung mga daliri values na pinasulat ko sa inyo dun sa may pinaka-unang video natin. Pero ang tanong, paano ba kasi natin yan isosolve? Ang problema kasi, kapag tayo ay nagko-convert from binary to decimal, lalo na kapag ka nakakakita ka ng binary, parang nakakagitla lang, no? Kasi ang dami, ba yan? 1-0, puro 1-0, binary, parang naiirita ka kaagad kasi kakaiba yung itsura niya. So, parang nakakatamad siyang isolve. Okay? So, ganito lang yun. Okay. Kapag ka mga ganyang klase ng scenario, kapag ka parang nire-repel, ayun yung word na inisip ko kanina, kapag nire-repel ka na niya kaagad, kailangan himayin mo yung problema. Kaya nga solution ko naman, kapag ka tayo nagko-convert from binary to decimal, ito naman yung aking divide and conquer. Okay, so anong meron? Take note ang pinaka-concern lang talaga natin in conversion ay yung 8 bits in binary. Okay, so ito dito sa akin sa kanan, meron akong 8 bits dyan in binary di ba? So imagine na lang, kunyari na lang, lahat nung 8 bits ko ay puro 1, anong sum yan? Di ba based dito sa daliri na binigay sa inyo, kung lahat sila ay i-add up natin, kunyari lahat yan ay 1, ang sum natin dyan ay 255. Okay, pagka-inad mo silang lahat, ang sum niya ay 255. Okay, so ganito, anong point ko? Hatiin natin siya. Baka nga divide and conquer Di ba 8 peraso yan? Okay, so ang gawin natin, hatiin natin siya sa tig-4. Okay, so hatiin ko to sa 4, yung unang 4, and yung pangalawang 4. Okay, so anong gagawin? Kung lahat ng mga daliri values mo sa kaliwa ay 1, at yan ay i-add up mo, 128 plus 64 plus 32 plus 16, ang sum yan ay 240. Kaya yun yung sum ko sa ilalim Kung lahat ng mga daliri mo sa kaliwa ay 1, ang sum yan 240. Next, kapag yung mga daliri ko naman sa kanan lahat ay 1, 8 plus 4 plus 2 plus 1, ang sum niyan lahat ay equal sa 15. Okay, kaya nga 240 plus 15, ang sum nilang lahat 255. Okay? So, anong ibig kong sabihin? Ganito knowing that, itong concept ko dito sa divide and conquer ko, isolve naman natin itong binary equivalent ko dito sa kaliwa. I-solve natin to Ang sabi ko, ang step number 1, kapag tayo ay nagko-convert from binary to decimal, hatiin mo muna siya sa tig-4. Okay, unang 4, pangalawang 4. Okay, alam ko, kung lahat ng mga binary values ko sa kaliwa ay 1, sana ang sum niyan ay 240. Kaya lang, meron akong isang value dito na 0. Kasi anong gagawin? Okay, ima-minus mo yung 0 dun sa may total value niya kung lahat sila ay 1. Okay, so pwedeng 240 minus 64. Or kung gusto mo, i-add up mo lahat ng 1, di ba? So ito ay 128, ito ay 32, di ba? Ito ay 16. Anong mas madali? Yung 240 ba? Minus yung nawawalang value 64 or 128 plus 32 plus 16. Ma'am, parang mahirap din yun. Yun lang. Diba? Pero sa akin, mas madali yung 240 minus 64 kasi one step lang. Diba? So, 240 minus 64, 176. Okay, ikalto ko nga, 240 minus 64, 176. Okay? So, may sum na ako dun sa may unang 4. Next, ito naman pangalawang 4. Okay? Kung sana lahat ng mga binary value mo dito sa kanan ay 1, ang sum niyan ay 15. Okay? So, anong gagawin mo? Pwedeng 15, i-minus mo yung mga 0. Diba? Ang value nitong 0 dito ay 8, tsaka 1. 15 minus 8 minus 1,
Okay? Or, gusto mo i-add up mo na lang to, 4 plus 2. Okay, bahala ka. Okay? So, tingnan mo lang yung mga options mo na pwede mong gawin. Depende dun sa scenario. So, dito sa kanan, mas madaling mag 4 plus 2. Kaysa sa 15 minus 8 minus 1. Diba? So, 4 plus 2, 6. Diba? Tapos, i-add mo. 176 plus 6, ilan? 182. Yan yung decimal value. Okay? Mas madaling atakihin yung conversion kapag hinahati-hati mo. Okay? Mas madali ang problema kung hati-hatiin mo yung solusyon. Okay? So, yan yung unang problem natin. Okay, sige, solve pa tayo ulit. Next sample. Okay, game. Next sample. So, ito naman yung binary value natin. Okay, ulitin ko. Pag tayo ay nagko-convert from binary to decimal, para hindi ka ma-repel at ma-allergic dyan sa binary na yan, i-divide and conquer natin. Diba? Hatiin natin sa tig-apat yung binary value na nakikita natin. Mas madali yun. Okay? So, step number 1, hatiin natin siya sa tig-apat. 4 dito, 4 doon. Okay? Yung unang 4 alam ko na kung sana lahat ng binary value sa kaliwa ay 1, ang sum niyan ay 240. Okay, anong mas madali? 240 minus yung nawawalang value dito, 32, or i-add up mo, 128 plus 64 plus 16. Medyo mas mahirap yata yun. Mas madali yung 240 minus 32. Hindi ba? Okay, so again, 240 minus 32 ilan? 208. Tama ka. Okay, next. Ito, yung susunod na 4. Kaya ganito kung sana lahat ng mga value sa kanan ay 1, ang sum niyan ay 15. Diba? So, anong mas madali? 15 minus yung nawawalang value dito, 2. 15 minus 2 or 8 plus 4 plus 1. Parang mas madali this time, yung 15 minus 2. Tama? Okay, so ilan yun? 13. Tapos, i-add mo na lang. 208 plus 13, 208 plus 13, 221. Okay, so ang binary, ang decimal equivalent nitong binary value natin sa kaliwa ay 221. Tama? Okay ba? 221. Oh, okay tayo? Sige. Last na sample ko. Tapos yung susunod, kayo naman. Okay, sige. Next sample. Again, ito na yung next sample natin. Ulit, step number 1, when converting from binary to decimal, hatiin natin sa tig-4 yung 8 bits na given. Okay, so hatiin ko to sa tig-4. Ito yung unang 4. Ito yung pangalawang 4. Okay, game. Sa unang 4, ganito alam ko na kung sana yung unang 4 na values natin sa kaliwang daliri ay puro 1, ang sum niyan lahat ay 240. Diba? Anong mas madali? 240 minus yung mga nawawalang values. 240 minus 128 minus 16, or i-add mo na lang yung mga 1. 64 plus 32. Okay? Parang dito, mas madaling 64 plus 32. Tama? Okay, mas mahirap yata yung 240 minus 128 minus 16. Parang, yeah. Okay, so 64 minus 32, 6, 7, 8, 96. So, ito ay 96. Okay, next, yung susunod na 4 naman. Okay, ito yung susunod na 4, kung sana lahat ng mga binary values ko dyan ay puro 1, ang sum niyan ay 15. Anong mas madali? 15 minus yung nawawalang value minus 4 minus 1 or 8 plus 2. Ano? Para mas madali yung 8 plus 2, no? So 8 plus 2, 10. 96 plus 10, 106. Kaya yan yung decimal value nitong binary values na given sa atin. Sige. Ready na kayo Yung susunod na sample, kayo naman. Teka lang, pause ko lang muna. Kunin ko yung susunod na sample. Okay, game. Ito yung sample na kayo yung gagawa. Paki-pause muna yung video. Paki-solve, paki-convert from binary to decimal itong given ko. Sige, paki-pause. Okay na? Tapos na? Kung hindi pa, paki-pause ulit. Pero kung okay na, solve ko. Check natin yung ginawa ninyo. Okay, step number 1, hatiin natin sa tig-4 yung mga binary values. Kaya yung unang 4. Okay, next. Okay,
alam ko kung sana dito sa kaliwang daliri natin, lahat ng mga daliri natin ay 1. Ang sum niyan ay 240. Ano mas madali? 240 minus 64 minus 16 or 128 plus 32. Okay, para mas madali, 128 plus 32 dito, 160. So ito ay 160. Next, ito, kung sana lahat ng mga daliri ko dito sa kanan ay 1. Ang sum niyan ay 15. Ano mas madali? 15 minus yung nawawalang value 2 or 8 plus 4 plus 1. 15 minus 2, 13. Okay, 160 plus 13, 173. Yan ba yung nakuha nyo sagot? Ay, sana. O, sige. O, next na sample. Okay, game. Ito naman yung binary value. Kayo naman ulit yung mag-solve. Paki-pause yung video. Pakigawa. Okay na, tapos na. Kung hindi pa, paki-pause ulit. Pero kung okay na, solve ko. Check natin. Okay? So, first step, when converting from binary to decimal, hatiin natin siya sa tig-4. Unang 4, pangalawang 4, yung unang 4. Kaya kung lahat sila ay 1, ang sum niya ay 240. Ano mas madali? 240 minus 128 o 64 plus 32 plus 16. Parang mahirap parehas. Ano? Okay, so 240 minus 128 na lang. Okay, so yan ay 112. Yung sum nitong tatlong 111, 112. Ito naman, kung ang mga daliri ko sa kanan ay puro 1, ang sum niya ay 15, ano mas madali? 15 minus 1 or 8 plus 4 plus 2? Malamang 15 minus 1. So ito ay 14. Ay 112 plus 14, yan ay 126. Tama? Yan ba yung mga sagot ninyo? Sige, last na sample. Next na sample, ito. Okay, so ang gagawin nyo, solve nyo ulit, paki-pause yung video, pakigawa. Okay na, tapos na. Kung hindi pa, paki-pause ulit. Pero kung okay na, solve natin. Ba? First step, hatiin natin sa tig-4. 1, 2. Ba? Kung sana lahat ng mga binary values ko sa kaliwa ay 1, ang sum niya ay 240. Ano mas madali? 240 minus yung nawawalang value 16 or 128 plus 64 plus 32. Mas madali yung 240 minus 16. Diba? So yan ay 224. Tama? 224. Next. Ito. Kung sana lahat ng mga binary values ko sa kanan ay 1, ang sum niya ay 15. Ano mas madali? 15 minus yung nawawalang value minus 2 minus 1 or 8 plus 4. Okay, 50, pwedeng 8 plus 4 din, 12, di ba? 224 plus 12, yan ay 236. Yan ba yung nakuha niya? Okay, so okay na tayo. So medyo madali lang din yung binary to decimal, hindi ba? Pero kung gusto mo pa ng mga extra na sample para mapag-practicean mo, may mga exercises tayo kasama nitong course na to ng binary to decimal conversion, pag-practicean mo yun. Okay, pero kung okay ka na, next na conversion naman tayo.